Alam mo sino man yan, papayag nga ako mag-drug test kami, ako pa mismo magbabayad. Kahit sobrang dami na nagbaba sa akin, naninira sa akin, gusto magpabagsak sa akin. Tapos ngayon, siguraduhin niya lang na mapapatunayan siya kasi magpapile din ako ng kaso. Gusto nilang maklarify kasi konti lang yung nakapanood ng interview. Gusto nilang malaman kung may katotohanan ba itong mga paratang na ito sa'yo. Alam mo yung mga tao na yan, natulungan ko na yan sila dati at actually kinuha ko pa nga yan sila dyan, yung iba na mga dati kong kasamaan sa kalsada. Binigyan ko ng trabaho. Tapos yung iba, talagang umaalis sila ng parang hindi nila feel talaga magtrabaho ng maayos. So wala na tayong magagawa doon. Basta yung part na ginawa ko bilang kaibigan nila dati, yung iba, hindi naman lahat kasi, yung iba kasi dito nagpapanggap na kakilala ko kilala nila ako na hindi naman talaga totoo. Nagpapanggap na close kami. Ako naman, di ba, kung talagang friend kami, hindi ko naman dapat i-deny, no? Pero yung mga talaga yung mga naging kaibigan ko, tinulungan ko na yan, pinagtrabaho ko na dito, libre kain, may sahod pa. Tapos napapansin ko na lang ngayon, parang yung iba, sinisiraan pa ako sa kabila ng matulong ko sa kanila. So hindi ko naman sila pinaalis. Yung iba talaga ayaw na magtrabaho sila. So, yun. So open naman sa publiko yung naging buhay mo dati. Pero marami talaga yung gustong makarinig direkta sa'yo manggaling. Na doon sa paratang kasi gumagamit ka daw ng pinagbabawal na gamot. Alam mo sino man yan, papayag nga ako mag-drug test kami, ako pa mismo magbabayad. Basta kasama siya para mapatunayan. Ako kasi nagsalita lang ng salita gusto ko yung may prueba. Kasi madali lang kasi magbanggit ng sasabihin natin, madali lang kasi magsalita Pero sige, sino man yan, patunayan mo, dalawa tayo, ako mo mismo ang gagastos para magbayo doon sa akusasyon mo na kung saan nagdadrugs ako. Sige. So isa pang mabigat na paratang niya, ito ang daming tumaas ang kilay dito. Nagbebenta ka daw ng pinagbabawal na gamot. Ay di patunayan nila, marami nakakaalam ng tinda ko Paris, no? So patunayan na lang nila. Kasi tulad nga sinabi ko, ba't ako magiging guilty di ko naman ginagawa. Ngayon patunayan lang nila. Kasi sabi ko nga, madali magsalita. Kahit ako kaya ko sabihin yan, kaya kong ganunin. Kahit ikaw mismo nag-interview ka ngayon, kaya kong sabihin nagbibigta ka ng droga. Pero paano ba patunayan? Sige nga. Pero may plano ka bang magsampa ng legal na action? Actually, sa dami na nakikita ko mga bashing sa social media, hindi ko na lang pinapatulan Kasi unang-una, sobrang busy ko na. Tapos, ba't ako magpapag-stress sa kanila? Ba't ko pa sila atupagin? I-busy na ako sa negosyo ko doon sa mga ginagawa ko araw-araw. So, wala akong panahon sa kanila. Nung nakaraan, meron kang vlog na namigay ka ng mga pares. May mga aasahan ba yung mga kababayan natin na mga ganitong activities mo? Ayan, yes. Abangan nyo yan. Siguro soon, baka by next week na, mag-start na ako para mag-share ng konting blessing. Siguro kung hindi mo kaya mamigay ng pera kasi patay mayaman, yung konting sharing lang ng blessing sa tatanggap katulad ng mga Paris ko yan, Paris overload kung ano pa man. So, pinaplano ko na talaga yan, kaya abangan nyo na lang yan sa susunod. Sa dami ng mga activities mo, napapansin nga ng mga tao, lalong-lalo na yung mga customers mo at mga followers mo, na talagang kukunti na lang yung time mo. Pero nagiging masaya sila kapag nakikita ka nila dito sa Parisan. Yes. Ayos, actually lagi naman ako nandito talaga. Pero may mga time, actually kadalasan nga, ang dami kong inviting, ang daming racket, ang dami nag-invite. So, opportunity para sa akin. Kaya, minsan siguro hindi nyo ako napapanood dito sa pisto ko. Pero after noon, kahit pagod na nga ako, nakukuha ko pa rin dyan mag-monitor ng tindahan ko sa dito pa rin. Katulad nga dito ako sa Pasay. Tapos mamaya plano ko Quezon City naman ako. So, yun, pag wala naman akong gisting or racket, so dito talaga ako nakapokus sa tindahan ko. Sa mga lives namin, may nagtatanong, kumikita ka na daw ba sa iyong mga social media account? Yes, oo, mayroon na. Pero bawal i-reveal. Mayroon na tayong kita sa ating pagiging vlogger. Vlogger natin kasi ako ngayon kasi madalas na ako mag-upload ng mga videos. Yung mga ginagawa ko naman araw-araw. At ito pa nga, maraming salamat, di ba? Kasi sa kabila ng mga batikot sila sa akin, pangbabas sila sa akin na tumatanggap tayo ng nakatatlong award na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ano pong award mo? Nakatanggap na ako ng Best Sensational Award. Tapos nakatanggap ako ng ano pa ba yung mga award ko? Phenomenal Award. Tapos mayroon pang Gawad Dangal Filipino Awards, kagabi lang yun. Tapos mayroon pang tatlo na kasing award din natanggap ko. Isa sa Heritage, isa sa Okada, at saka isa naman sa Sophia Hotel kagabi. So maraming salamat. Tapos, ang nakakatuwa pa
naimbitahan tayo kahapon dahil di ba nga birthday kahapon ng ating mahal na pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. So isa tayo sa mga naimbitahan na para makasama sa parada sa Laguna, kaya isang malaking opportunity at malaking bagay at karangalan nyo para sa akin na marami nag-invite ng mga ganyan sa akin ngayon. Diwata, anong masasabi mo na talagang mainit na sinalubong ka ng mga kababayan natin doon sa Calamba, Laguna? Ayan yun nga, sa kabila ng pagod ko, alam mo pag nakikita mo naman talaga na masaya yung mga tao, makita ka lang, magpa-picture kami. So ang sarap sa feeling, sa pakiramdam. At ito pa, gusto ko lang din linawin doon sa mga, kasi ang dami ko nakikita kasi naimbitahan din ako sa Malabon, no? Kaya Malabon, mayroon kasi doon na ginanap na LGBT, parang parade. So isa tayo sa mga na-invite doon kay Mayor Jeannie Sandoval. So nagpapasalamat ako sa napakaraming tao na talagang tumangkilik at maraming sumuporta din talaga sa akin. Nakita ko din naman talaga yung crowd. So kahit pagod na, smile pa rin. Tapos nakita ko sa mga post, ang daming bashing. Kasi ang nakalagay kasi, ang pinupoint kasi nitong mga basher na babasa ko sa mga comment, Rina Elena daw. Gusto ko lang linawin na hindi po Santa Cruzan yung dinaluhan ko, puro po Kabaklaan. Ang title po niyan ay Rina ng Bulaklakan, Malabon, which is yearly nila ginagawa na yan doon. Puro mga part po kasi ng pride ng LGBT. Di ba may LGBT man kami, yung parang ganon. So celebration ng mga baklayo, hindi po kami nang babastos kung ano man po yung nirespeto po natin yung ating mga reliyon pare-pareho. No? Gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po Santa Cruzan at Rina Elena po yung dinaluhan ko doon. Marami kasi hindi nakaintindi. Ano po yan? Parin po yan ng Kabaklaan sa amin po mga LGBT. No, hindi pa rin matapos-tapos ang issue at mga basher at paninira. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Ito na nga, kanina nga, hindi ko kasi maintindihan kasi yung mga paninira na yun talaga na ang intention, parang gusto talaga ipasara yung Diwata. Gumawa na ako ng hakbang doon. So yung mama na hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung sino siya. So mayroon siyang identification kasi parang pumunta siya sa City of Health para siraan ako. Sabi ko, patunayan mo, wala naman kami tinatago. At saka nandito naman kanina yung City of Health ng LGU ng Pasay City. Tinignan naman nila, which is sinamahan ko kung paano namin gawin. Tapos ngayon, siguraduhin niya lang na mapapatunayan siya kasi magpapile din ako ng kaso sa kanya. So, clarification muna sa operating hours ng Quezon City. Ano ang dahilan bakit 7 a.m. to 11 p.m. na lang? Ayan, isa kasi sa mga dahilan doon para ma-time kami maglinis at the same time, yung lugar kasi medyo residential siya. So kaya ginawa namin na 7 a.m. to 11 p.m. lang muna. Which is good naman yung bali nag-offer ng tayo doon na 16 hours, hindi na 24 hours. Para may time pa maglinis o mag-prepare na kung naman dapat i-prepare namin doon. Pero dito sa Pasay, tuloy-tuloy po tayo ng 24 hours na operation. So Quezon City lang po yung 7 to 11 PM lang po yung operate 16 hours. So, may mga aasahan pa ba tayong mga bagong branches na maparating? Yes, abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang Diwata sa paghahanap ng mga pwesto na kung saan magtatayo tayo ng Diwata Paris Overload. Kasi di ba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na itatayo sa buong kamay nila hanggang probinsya. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng Diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Hindi na kailangan magpunta ng Quezon City or Pasay. Kasi kung dyan na mismo sa lugar maglalagay kami, matitikman nyo na po yung Diwata Paris. Uy, may chismis! Dubai daw. Yes. Mayroon na po. Malapit na po. Magkakaroon na po tayo ng brand sa Dubai. Sana matuloy na. Actually, may kausap na tayo. Kaya ang Diwata Paris po magiging Diwata Paris International. Wow! Ang bigat. Pero syempre, alam naman natin na yung Dubai is Middle East, which is karamihan ng mga kapatid natin ay Muslim. So medyo magiging yes, pwede naman kung mahigpit sila doon kasi alam naman natin talaga pag Muslim hindi sila pwede sa pork. So pwede naman Diwata Paris tapos ang serve natin ibang menu pwedeng beef. Kasi yung Diwata Paris natin ngayon hindi lang po pork yung sinaserve, hindi lang yung lechon kawalang sa Chamburacas. Marami na po tayong menu. Katulad nga sa Quezon City, meron na tayong Diwata Paris Classic, Diwata Paris Gyudon, Diwata Sikin Joy, Diwata Kinamatisan. Meron din tayo doon na Diwata Spaghetti Overload. Meron na tayong Diwata Family Chicken, meron na tayong Diwata Sukulit at Diwata Overload Hotdog. So marami na pong menu at hindi lang yun, marami pa kaming menu na ilalagay sa Diwata Paris. Kaya kahit sa nasa Muslim country tayo, pwede natin tanggalin kung anong bawal doon. Palitan natin ng ibang menu. Pero Diwata Paris pa rin po yung pangalan nila. kahit ano pakikisama mo sa mga tao, kahit ano ang gawin mo,
hindi maalis yung tumataas yung mga kilay nila at patuloy kang sinisiraan, pwede ka bang magbigay ng pahayag para doon sa mga supporters at fans mo na ako si Diwata, walang nagbago sa akin? Alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga nagbago. Ang gumagawa lang talaga ng issue na nagbago na ako, yung mga naninira lang talaga sa akin. So, lahat naman yung pinapaliwanag ko. At saka, lahat naman, kung sinasabi nila hindi tayo marunong tumingin sa pinanggalingan natin, hindi na nakakalimutan, hindi totoo yan. Kasi ngayon, kung ano ako dati, ganun pa rin naman. Actually, ang una kong natulungan, yung mga kasama ko dati sa kalsada, di ba nasa ilalim ako ng tulay. Kaya lang, di ba tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na tinulungan mo na sila, kung yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila, wala na tayong magagawa doon. Basta yung part na pagtulong, na ginawa mo na sa kanila, ginawa mo naman. Pero kung sila na mismo ang gagawa ng paraan, para ayaw nilang tulungan sarili nila, wala na tayong magagawa doon. Di ba? Ay hindi, kasi di ba sabi ko nga negosyante po ako. May mga time na katulad ngayon, may time ako para magpa-interview sa lahat ng vloggers, sa lahat na magpapapicture sa akin. Yung mga time na sinasabi nila na tinatarayan ko, may reason talaga kasi di ba minsan may mga time nga sinasabi ko naman madalas na marami akong ginagawa. Katulad ng inaayos ko yung mga tao, ano pa yung mga kulang, kinichik ko. Tapos biglang mayroon magpapapicture na hindi ko pinapansin kasi ka lang, may ginagawa ako. Nakukuhanan nila ng short clips ng camera na gano'n yung reaction ko, hindi na pinapakita lahat. Ang dumarabas, tapos nilagyan pa nila ng title na masama ng ugali, nagbago na, which is hindi naman talaga siya totoo. Ang gumagawa lang yan talaga yung mga nag-upload na mga hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila sa buhay nila. So yun. So hindi ka naman dinudumog ngayon ng mga humihingi ng tulong kasi parang ang nangyayari ngayon, ang dami ng nang-aabuso. Actually naman ako, marami nga dito, parang nagmukha na nga tayong ano, di ba? Nagmukha na tayong charity talaga ng mga nanghingi ng mga kailangan ng tulong. Ako naman talaga, yung deserve lang at saka kaya ko, nagbibigay talaga kahit walang camera. Kaya lang minsan, parang yung iba, parang budol na kasi yung dating eh. Yung nagpapanggap na pauwi ng probinsya, nagpapanggap na may sakit, tapos pag tinignan mo yung certification nila na kung may sakit sila, o kaya yung mga namatayan, matagal nang patay, 10 years na, tapos yung mga medical dala certificate nila, hindi naman sa kanila, tapos yung mga ganon, kaya parang nagiging ano na rin sa nagiging racket, kaya yung iba talaga, na kaya ko na alam kung deserve talaga, so nabibigyan ko naman, pero hindi lahat, kasi sobrang dami na din nangihingi sa akin ng tulong, na hindi naman po tayo mayaman, hindi naman tayo agency na talaga nagbibigay ng mga ganun eksena. So, yung kaya ko lang at saka yung alam kong deserve. So mga kaibigan natin, mga vloggers, small content creators na mga nagdadamdam minsan na hindi na pagbibigyan, this is your chance. Kausapin mo sila. Alam nyo, ang kailangan ko lang naman din talaga sa lahat na nagko-content dito sa akin, hindi naman sa hindi ko ay pinagbibigyan ng, ako nga di ba sinabi ko na dati na kahit basher pwede nga. Pero di ba, hintayin nyo lang yung time talaga na may time tayo magpa-interview, huwag na naman natin isabay ng may ginagawa, sobrang busy ko, tapos bigla kayo sa sikit, nandiyan kagad yung camera, igaganon yung agad sa akin, tapos may mga tanong kayo, tapos hindi ko ay pinapansin kasi nga may ginagawa ako. Pero kung nasa lugar, ang sinasabi kasi nila, pag wala daw dala, or small vlogger lang, hindi ko na daw pinapansin. Ganun kasing lumalabas eh. Pero subukan na daw yung mga ibang mga sikat, saka daw ang abot ng ngiti ko. Hindi po, kasi yung mga sikat na yan, lilinawin ko ulit, tayo ko naman ito sinasabi. May appointment yan. Kaya pagdating nila dito, priority talaga sa akin kasi bago pa sila dumating, naka-schedule na yan, maraming nagpupunta sa akin na parating na si madam, parating na si boss, so nasaan ka na, pwede na ba tayo maganyan. Unless doon sa mga small vlogger na sinasabi nila na walang appointment, tapos ang gusto pa nila mangyari pagkadating ng camera, kahit busy ako, kung anong matanong nila, masagot ka agad natin, may 30 ka agad natin. Pag hindi natin pagbigyan, kasi may camera nakaharap, pag ginano na tayo, may pinalikuran natin sila, may ginagawa tayo, lalabas na naman doon sa mga clips nila na masama na ang ugali pagka small vlogger. Ganyan nakikita ko eh. Pero kung buong video pakita nyo lahat, wala pong ganon. Ang nangyayari kasi for the views, yung short lang na video na kung saan may negative videos lang ako, yung talaga pinupost nyo para pag-usapan. So yun lang naman, wala na akong pakialam doon kasi tulad niyan sinasabi ko, as long as kahit sobrang dami na nagbabasa sa akin, naninira sa akin, gusto magpabagsak sa akin, sabi ko nga sa inyo, pag Diyos ang nagtaas sa inyo, kahit sino pa kayo, tao lang kayo, Diyos na nagtaas sa iyo, wala na makakahigit pa doon. 'Di ba? Kahit anong gawin mong paninira, kung Diyos talaga ang tutulong sa iyo para umangat ka, itaas ka, wala kayong magagawa. Tao lang tayo pare-pareho. Wala tayong karapatan husgahan ng isang tao kasi tao lang tayo pare-pareho. Diyos lang ang may karapatan maghusga at magtaas sa atin at magbaba. Hindi po kapwa natin, mga tao lang din. So yun lang. Bilang mga fake account na Ay, ito na nga guys, gusto ko lang din linawin habang marami pa ang camera dito ngayon. Ang page ko lang talaga sa Facebook ay Diwata Pares Over Fan Page.
pag tinype nyo po yung Diwata Pares Overload, may mga official account pa, hindi po ako yan. Kasi napapansin ko talaga ngayon, ginagamit na po yung pangalan natin, iba't ibang account, nagpapanggap na ako na hindi naman ako. Ginagamit na natin ang mga fake account para mangloko ng iba. So, gusto ko lang linawin sa inyo, Diwata Pares Over fan page sa Facebook, mayroon ng 1 million followers. Huwag kayo maglagay ng overload, Diwata Pares Overload, kasi mapupunta kayo sa fake account. Uulitin ko, ang Facebook, official ko po yung Facebook page ko, Diwata Pares Over fan page na mayroon ng 1 million followers. Pag hindi 1 million yung followers, hindi po ako yon. Tapos, mga fake account yun. Kasi nangyayari ngayon kasi talaga nagagamit na po yung pangalan ko sa mga fake account para lukuhin ng mga tao. So yun lang, maging aware lang po tayo na marami pong fake account. Thank you po. May regalo kami sa'yo. Ano yan? Galing kay Angkas! Malakas! Oh my gosh, may regalo ko kay ang kapitita nila. Ito, bibigay ko sa'yo. Para hindi ka mababasa ka, okay? Ay, maraming salamat. Ang malakas! Ayan, maraming salamat ang Malakas sa kaputing ito dahil tamang-tama tag-ulan na ngayon. Magagamit natin ito pag nakamotor tayo. So maraming salamat. Ay, may butang ka rin, bata? Yes naman. Wow!